State of the Nation. Naperwisyo ng magdamag na brownout ang buong isla ng Panay at ilang karatig na probinsya dahil sa mga pumalyang planta. Ang ilang residente sa tabing dagat na natulog para mapawi ang init. May report si Bernadette Reyes. Flashlight ang nagsisilbing liwanag ng mga nagtitinda sa Boracay kagabi. Nangangapa naman sa dilim ang mga motorista sa Iloilo City, pati sa Bago Negros Occidental. Ang ilang taga San Jose de Buena Vista sa Antique sa tabing dagat natulog dahil sa init. Maghapon at magdamag na perwisyo ang idinulot ng pagpalya ng mga planta ng kuryente sa Panay Island. Kaya ang Iloilo, kabilang ang Iloilo City, pati Antique, Aklan at Capiz, walang kuryente. Dama rin ang kalapit na isla ng Guimaras at Negros Occidental, kabilang ang Bacolod City. Dahil sa brownout, nagsuspindi ng klase sa buong Kalibo at Iloilo City. Nabulok ang maraming tindang frozen product ni Marites dahil 24 oras na hindi napagana ang freezer. Wala na sir, ice tea, wala takabalo ko na. Kung ma-okay o hindi ang suga. So far mayara pa man siya ice, malamig-lamigan lang. Ayon sa Department of Energy, tanghali kahapon na magkaproblema ang boiler feed pump ng Unit 1 ng isang planta ng Panay Energy Development Corporation. Sunod na nagkaproblema ang isang unit ng Palm Concepcion Power Corporation at isa pang unit ng PEDC. Too much na, kumbaga almost zero generation output na for Panay Island. Sa isang punto kagabi, 13 power plant ang walang na-generate na kuryente. As of 8 p.m. kanina, nasa 4 na lang ito. Minamatch natin yung i-restore na consumption or load dun sa pumapasok ng generation. We are being very conservative and really preserving the transmission system so that yung repeated voltage failure hindi mangyari. We are also calling on NGCP, the root cause of the problem, to give regular updates to the population so that we will understand the degree of their incompetence. Hindi lang transmission ang nagiging issue. There of course transmission solutions. If you don't have power in the island, there is nothing to push. And there's nothing to push with. So now we are really just waiting for the power plants to go back online so that we can restore the system. Sabi ng DOE, nasa posisyon ng NGCP para malaman na may problema sa sistema. Siniguro ng ERC na ginagawa ang lahat para maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga nag-o-online selling po, pakinggan niyo po kung kasama kayo sa mga otomatiko ng bubuwisan. Sa utos kasi ng BIR, kakaltasan na ng online selling platform ng 1% ang kalahati ng kita ng online sellers sa loob ng isang taon. Para mapatupad ito, kailangan magparehistro muna sa BIR ang online seller bago payagang magbenta. Sa pamamagitan ng pagbubuwis, mapapataas ang koleksyon ng BIR at masasawata ang mga online scam. Pero hindi nito sakop ang mga online seller na hindi lalampas sa 500,000 pesos ang taunang kabuang gross remittances o kita sa nakalipas na taxable year. Exempted din kung hindi hihigit sa 500,000 pesos ang pinagsama-samang gross remittances sa nakalipas na taxable year. At kung ang seller ay sakop ng mas mababang income tax rate, basta may maipakitang kaukulang sertipikasyon o dokumentong magpapatunay dito. Inisyu ng BIR ang kautusan noong December 21 at magiging epektibo 15 araw matapos mailathala sa mga official publication. Iniimbestigahan ng Bureau of Customs ang bentahan ng mga balikbayan box na wala umanong kumuha. Sa Facebook, 5,000 pesos ang presyo ng unclaimed balikbayan box. Paglilinaw ng customs, hindi sila ang nagbebenta ng mga ito. Kadalasan daw ay dinedeliver nila ang mga padala ng walang bayad. Ang ilang cargo company naman, inaming nagbebenta sila ng mga unclaimed package na higit 1 taon nang nakatambak sa kanilang bodega. Gumagastos daw kasi sila ng storage fees. Tinatawagan naman daw muna nila ang mga nagpapadala bago mag-dispose, pero hindi na raw makontak ang iba. Plano ng customs na maglabas ng listahan ng mga accredited consolidator at forwarding company para maging gabay ng mga OFW na nagpapadala ng balikbayan box.
Hindi raw binigyan ng clearance na mag-take off ang eroplano ng Japan Coast Guard na sumalpok sa lumalapag na eroplano ng Japan Airlines. Batay sa transcript na inilabas ng mga otoridad, inatasan ng control tower ang Coast Guard plane na JA722-A na pumunta sa isang holding point malapit sa runway ng Haneda Airport. Taliwas ito sa sinabi raw ng nakaligtas na kapitan ng Coast Guard plane na binigyan siyang permiso na pumasok sa runway. Pinayagan namang lumapag ang Japan Airlines Flight 516. Nagpang-abot sa runway ang dalawang eroplano. Nakalabas ang 379 na pasahero at crew ng Japan Airlines bago tuluyang nilamon ng apoy ang eroplano. Nasawi naman ang 5 sa 6 na crew ng Coast Guard plane na maghahatid sana noon ng tulong sa mga nilindol sa Niigata Prefecture. Na-recover na ng Japan Safety Transport Board ang voice recorder mula sa Coast Guard aircraft para sa investigasyon. Dalawang nasugatan matapos magkarambola ang 4 na sasakyan sa Quezon Avenue, corner Examiner Street sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, dumire-diretso at inararo ng truck ang mga nakahintong sasakyan. Sa lakas ng impact, damay pati ang mga tumatawid sa Examiner. Ang AUV na binangga ng truck bumangga sa tumatawid na kotse. Isa pang kotse ang nadamay. Ayon sa investigasyon, posibleng nawala ng preno ang truck. Nagkaayos na ang mga sangkot sa aksidente. Tinatayang 7,000 imahen ng Poong Nazareno ang pinabasbasan ngayong araw sa Quiapo Church, 6 na araw bagong traslasyon sa January 9. Malafiesta ang pagbebendisyon sa mga imahen na ang ilan galing pa ng mga probinsya. Sa nagbabalik na traslasyon, muli namang nagpaalala ang pamunuan ng Quiapo Church na bawal sumampa sa andas. Huwag magtulakan para iwas sakitan. Pwedeng maghagis ng panyo para maipuna sa Poong Jesus Nazareno. Sa mga lalahok sa pasanan ng pingga at paghila sa lubid, gawin itong maayos at may pag-iingat. Sa mismong araw ng traslasyon, magpapatupad ng no-fly zone at may signal jammer din. Mahigit 15,000 pulis din ang ipakakalat. Tutulong din ang Coast Guard na magpapatrolya sa Pasig River at Manila Bay. Naging matatag daw ang Black Rider actress na si Herlene Budol dahil sa mga basher. Ang co-star naman niyang si Yasi Pressman, kasama nga ba ang kanyang special someone sa bakasyon? May report si Lars Santiago. Vietnam ang first destination ni Yasi Pressman for 2024. Enjoy ang Black Rider star sa magagandang tanawin at masarap na pagkain. Kasama niyang magbakasyon si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. Dati nang sinabi ni Yasi na nasa getting to know each other stage sila ni Gov. Off to a fresh start din ang fellow Black Rider star ni Yasi na si Herlene Budol. Sa kanyang pagbabalik taping, ibinahagi ni Herlene ang ilan sa mga natutunan niya sa 2023. Kabilang na mula sa pagkakasangkot sa controversial exchange of messages sa co-star sa Magandang Dilag na si Rob Gomez. Inamin ni Herlene na nasaktan siya sa mga naglabasang komento. Bugbog na nga ho ako. Torture na po ako talaga sa mga basher. Pero hindi mo naman, paulit-ulit ko po sinasabi na hindi mo naman talaga mapiplease lahat. At saka hindi lahat maiintindihan ka. Kaya piliin mo na lang yung mga taong nandyan para sa'yo palagi. Pero lalo raw siyang naging matatag. The more na talagang ganun yung nangyayari, mas lalo ako nagigigil na galingan pa sa buhay dahil alam kong yung pamilya ko, yung may umaasa sa akin pamilya ko, ganyan. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Trending ang birthday celebration ni Jisoo ng Blackpink. May bagong record naman si Taylor Swift. Kung ano yan, alamin sa report ni Katati Bayan. Pagpasok pa lang ng 2024, nagkamit na ng bagong record si Taylor Swift. Napasag ni Taylor ang record ni Elvis Presley bilang solo artist na may pinakamaraming weeks na nag-number 1 sa Billboard 200. 68 weeks ng number 1 si Taylor para sa 9 na albums at 4 na re-recorded albums.
Big winner sa 33rd Seoul Music Awards ang K-pop group na NCT Dream. Ito na ang ikalawang pagkakataong nakuha nila ang grand prize. Ang FML ng 17 naman ang Best Album, habang ang OMG ng New Jeans ang Best Song. World Best Artist Awardee ang Blackpink at BTS naman na nakuha ng World Trend Artist Award. Nakuha ng Bonsang o Main Award sina Jimin, Jungkook at V, si V rin ang Fan Choice of the Year. Trending naman sa ex-Philippines ang hashtag #OurPreciousJisoo Day. Para yan sa 29th birthday celebration ni Jisoo ng Blackpink ngayong araw. Bumati sa kanilang uni sina Jennie, Rosé at Lisa. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oil spill. Nililinis sa Davao Samal o Davsam Port sa Davao City. Naglagay ang Coast Guard ng oil spill boom at oil pads para pigilan ang pagkalat ng tinatayang 200 cubic meters sa langis. Iniimbestigahan pa kung saan nanggaling ang mga oil sludge. Mga bagong senior high school student hindi natatanggapin ng State Universities and Colleges o SUC at Local Universities and Colleges o LUC. Ayon sa Commission on Higher Education, tapos na kasi ang transition period ng K-12 na nagsimula noong 2016. Dahil sa K-12, nadagdagan ng 2 taon ng high school at kinailangan ng mas maraming classroom at guro. Pinunan niya ng mga SUC at LUC na nabakante dahil walang bagong pasok na freshman. 2021 pa dapat ito itinigil pero na-extend dahil sa pandemya. Ayon sa CHED, patatapusin ng grade 12 ang mga kasalukuyan nasa grade 11. Sabi naman ng DepEd, kakayanin ng mga public school ang hindi natatanggapin sa mga SUC at LUC. May voucher program din para sa mga gusto pumasok sa private school. Bibigyan pa rin daw nila ang mga nasa SHS voucher program. Pero hindi na raw kasama sa programa ang mga grade 11 applicants sa mga SUC at LUC. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.